Hebrews chapter 12, verses 1 to 17. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 17. Verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Kayo po. Looking at Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradictions of sinners against himself, lest ye be weary and faint in your minds. Verse 4. Yet not resisted unto God, striving against sin. And ye have forgotten the exhortations which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Verse 6. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what sons is he whom that father chasteneth not? Verse 8. But it may be without chastisement, whereof all ye partakers, then ye are bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we give them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Verse 10. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now, no chastening for the present seeming to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Verse 12. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees. And make straight paths for feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Verse 14. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Looking diligently, lest any man fall of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Verse 16. Lest there be any fornicator, a profane person, as Esau, who out of herself sold his birthright. Verse 17, altogether ready with. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Tayo po lahat ay umuko, kumikip, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, magandang gabi po sa inyo. Muli, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat nanatili kang tapat sa aming mga buhay. Sa dami ng aming pagkukulang, pagkakasala, patuloy mo pa rin kami ginagabayan at iniingatan, pinagpapala, pinapatawad sa aming mga kasalanan. Nawa po aming Diyos, sa bawat oras, bawat araw, ay nawa ay lagi namin makita at pasalamatan ang iyong pong kabutihan at katapatan. Sa gabing ito, muli aking dalangin na ako inyong pong itago sa inyong pong likuran. Nawa ikaw siya makita at maluwalhati at maparangalan. Nawa ang iyong pong banal na salita ang tumiho sa puso't isipan ng bawat isa. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo po patuloy ang gawain dito sa mataas na kahoy. Ganon niyo po aming Diyos, aking dalangin na patuloy mo pong gabayan ng bansang Israel. Igawad sa Jerusalem ang kapayapaan. Dalangin po namin na maligtas ang mga taga-Israel. At salamat po at dalangin din po namin patuloy po kayo magligtas sa bayan ito at ganoon din po sa bayan po ng Balete. We pray na mga nanunungkulan sa bansang ito ay maligtas. Salamat po Ama, ito ay aking sabot dalangin, hinihingi namin pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat.
Kanina po sa Yamaha, mahirap talaga kapag tumatanda. So kanina po habang meron po akong Bible study sa Yamaha, hinahanap ko yung aking cellphone. Hinahanap ko sa bag, hinahanap ko sa aking notebook, baka nataganan. Yung pala, nandun last table at aking ni-scroll. Sabi ko, hirap talaga na natanda. Cellphone, nandun na, ini-scroll, hinahanap pa. So yun po. And then, malala. So yun po. So, and then, sana ang pagdating natin sa langit, kasi nabanggit lang kanina ni Brother Edwin, yung reporting. Tanungin po natin ang ating po sarili, ano yung ating i-report sa Panginoon pagharap natin sa Kanya. Diba? So this evening po mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng verse 6, "For whom the Lord loveth, He chasteneth." Ito po ang title ng mensahe this evening na talagang ang iniibig ng Diyos ay Kanya pong pinapalo or pinaparusahan. Pero ang Diyos po mga kapatid, mga minamahal, hindi naman po siya nagpaparusa, hindi naman po siya namamalo ng walang dahilan. At ang pagpapalo po ng Diyos o yung pagpaparusa po ng Diyos, hindi po ito yung literal na ikaw ay papaluin sa wet. Diba? So, ang pamamalo po ng Diyos, sabi po ng 1 Corinthians chapter 11, tingnan po natin ang ating pong Bible. So, 1 Corinthians chapter 11, verse 30. Paano ba mamalo ang Diyos? So, sabi po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 30, sabi po dito, nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Ang pamamalo po or pagpaparusa ng Diyos ay maaari po na talagang marami ang manghina ng mga kapatiran, manghina physically. Or ang pamamalo po ng Diyos ay pwedeng ikaw ay bigyan po ng sakit or karamdaman. Ganun po mamalo ang Diyos. At kung titignan po natin ang Malakay chapter 3, tinan po natin ang ating pong Bible sa Malakay chapter 3, verse 10 and 11. Sapagkat tunay po na talagang ang Diyos po ay namamalo. Kaya sana tayo po ay maging seryoso sa ministry. Sana ay seryosohin po natin ang ministry. Na talagang tayo po ay magtapat. Na kung tayo po ay committed sa mga sikular na bagay sa mundong ito, sana ay ganun din po maging, lalo't hindi tayo maging committed po tayo sa gawain ng Diyos. So sabi po dito sa Malakay chapter 3 verse 10, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out of blessings, that there shall not be room enough to receive it." Verse 11, "And I will rebuke the devourer for your sakes." So mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos po ay pwede pong magparusa at mamalo sa pamamagitan ng hindi po niya sasawayin ang mga mananakmal sa ating pong trabaho o sa ating hanap buhay. Ibig sabihin po, pwede po magkaroon ng problema sa iyong trabaho o sa iyong hanap buhay. Ganun po mamalo ang Diyos. Na pwede po mamalo ang Diyos sa pamamagitan ng may trabaho ka ngayon, bukas wala ka ng trabaho. Pwede pong ganon. At pwedeng paluin ka ng Diyos sa pamamagitan ng ikaw ay ma-demote sa iyong trabaho. Ganun po ang pamamalo o pagpaparusa ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, nabanggit ko po kanina na ang Diyos naman po ay hindi po siya namamalo ng walang dahilan. At this evening po mga kapatid, titingnan po natin ang mga dahilan bakit po nagpaparusa o namamalo ang ating Diyos. So muna, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Hebrews chapter 12 verse 9. Ito po yung isa sa mga dahilan bakit ang Diyos ay nagpaparusa, bakit ang Diyos ay namamalo. So sabi po ng verse 9, Hebrews chapter 12 verse 9, "Furthermore we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjections unto the Father of spirits and live?" So mga kapatid, unang dahilan bakit namamalo ang Diyos, nagpaparusa ang Diyos sa kanyang mga anak, just because of stubbornness
yung katigasan po ng ulo, yung hindi po pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi po dito mga kapatid, shall we not much rather be in subjection? Na tayo po ay higit na dapat magpasakop sa ating Diyos, sa ating Ama na nasa langit. Be in subjection. So kung hindi po tayo magpapasakop at pairalin po natin ang katigasan ng ating ulo, that's the reason na kung bakit tayo po ay dadanas ng pagpapalo ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging seryoso po tayo sa ating paglilingkod, maging seryoso po tayo sa ministry. Ano mang bagay na ginagawa po natin para sa Panginoon, sana meron po tayong katapatan. Amen? So mga kapatid, yun po yung una, katigasan ng ulo, sapagkat sa tahanan, di ba ang mga anak, kaya naman po sila pinapalo ng kanilang magulang, ay dahil sa katigasan ng ulo. Tama po ba? Am I right? Ako naranasan kong paluin sapagkat dahil sa katigasan ng aking ulo. Dahil sa hindi ko po pagsunod sa aking magulang. Kung bakit naranasan ko po na talagang ako po ay paluin ng aking magulang. Kaya mga kapatid, ito po yung dahilan bakit ang Diyos ay nagpaparusa at namamalo dahil nga po sa hindi pagsunod. Katulad na lamang po sa bansang Israel, kung talagang binabasa niyo po ang Bible, ang Diyos ay talagang grabe ang magparusa ng panahon iyon. Talagang kapag ang Diyos ay nakarinig ng mga pagrereklamo, murmuring, or disputing ng mga taga-Israel, talagang bumuka yung lupa at yung mga taong nagrereklamo laban sa Diyos ay nilamon ng lupa. So yan po ay maaari na pag-aralan ninyo sa Old Testament survey, sa Book of Numbers. So yun po ay nandun po yung sa Book of Numbers na talagang yung mga kasama po din ni Moses dahil sa kanilang pagrereklamo sa Diyos, sila po ay nilamon ng lupa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi talaga maganda sa Kristiyano ang reklamador. Hindi maganda talaga sa Kristiyano yung madaming alibay na kung bakit hindi makasunod. Sorry, ako din po hindi alibay. Hindi ako nakapag-practice. Pero next week po, pipilitin ko po na makaawit para sa Panginoon. So yun po yun. At next week, at talagang sorry po, nagkakaroon ng alibay. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na dahil sa katigasan ng ulo. Kaya mga bata, mga anak, kayo po ay sana ay maging masunurin sa inyong mga magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Na yan po ay utos ng Diyos. Kaya kung kayo po ay paluin ng magulang ninyo, yun po ay pagpapalo na rin ng Diyos sa inyo, ng ating Panginoon. Kaya I pray na mga Kristiyano, na mga anak, I pray na sila ay maging masunurin. Hindi ko po kayo tinuturuan ng pagsuway sa inyong magulang. Hindi ko po kayo tinuturuan ng katigasan ng ulo na kayo talagang mananagot sa inyong magulang. Kaya mga kapatid, sana kayo po, para walang masabi ang inyong mga magulang, kayo po ay maging masunurin sa kanila. Dati talagang mga bata dati, disiplinado takot sa magulang dati. Na kami, nung kami po ay maliliit pa, pagpatak ng alas 6, hindi na kami pwedeng lumabas. Pagpatak ng alas 6, bawal nang maglaro. Pagpatak ng alas 6, sama-sama kaming kakain. Ganun po kami kadisiplinado ng aming magulang nung kami po ay maliit pa. Ay ngayon, anong oras uuwi? Ang mga bata galing sa barkada, galing sa kaibigan. Anong oras sila uuwi? Sabi, agahan daw ang uwi. Ay umaga na Tama nga naman, umaga na. Yun talaga maaga. Umaga. Diba? So, yun po ang mga kabataan ngayon na talagang ang titigas ng ulo. Kaya, tingnan ninyo sa school. Ang hirap sawayin, I think, ng mga bata ngayon sa school. Dapat si Sayo. Diba? Kaya Brother Edwin, ihanda mo na yung ulo. Elementary pa naman ang pinili mo. Ayan, si Syra nagsasabi, opo, pastor. Talagang mahirap sawayin ang mga bata sa school ngayon. So mga kapatid, mga minamahal, ganyan po. Kapag tayo po ay naging matigas ang ating ulo sa Diyos, dadanas tayo ng pagpapalo. Dadanas tayo ng pagpaparusa. Pangalawa mga kapatid,
na dahilan. Tingnan po natin ang Hebrews chapter 12 verse 5. And ye have forgotten the exhortations which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. So pangalawa po dahilan mga kapatid ay ang ating kasalanan. Hindi po talaga matutuwa ang Diyos kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Kaya nga po sabi ng Hebrews chapter 1 verse 8 and 19 na po natin ang ating pong Bible sa Hebrews chapter 1 verse 8 and 9. Sabi po dito sa verse 8, But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Verse 9, Thou hast loved righteousness. Iniibig ng Diyos ang katuwiran and hated iniquity. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag po tayo matuwa every time na tayo ay may pagkakamali, may pagkasalanan sa Diyos. Every time na tayo nakakagawa ng kasalanan, dapat nandun agad yung ating feelings na tayo ay humihingi ng tawad sa Kanya. Amen po ba? Sapagkat ang tunay na Kristyano, sabi nga po dito sa 1 Corinthians 13, verse 6, tingnan po natin ang ating pong Bible, na sana, huwag natin tularan yung ibang tao. Ang ibang tao, yung mga unbeliever, yung mga ungodly people, sila po ay natutuwa sa paggawa ng kasalanan. Sila po ay proud kapag sila ay tumatama sa mga sugal, nananalo sa sugal. Sila ay proud kapag sila ay mayroong mga sa kanilang paglalasing. So mga kapatid, sabi po ng Hebrews, 1 Corinthians 13 verse 6, tingnan niyo po, Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Ang tunay na Kristyano, mga kapatid, mga minamahal, hindi natutuwa sa kasalanan o kasamaan. Kaya sana, every time na tayo nakakagawa ng kasalanan, agad ay nandoon ang paglapit sa Diyos, paghingi ng tawad. Amen? So, dati ako po yung nakasakay sa jeep na talagang sila ay nagkukwentuhan, yung dalawang lalaki, at pinagkukwentuhan yung kanilang ginawa ng kagabi, parang gano'n, kagabi, na sila ay nag-beer house at sila ay nag-table. So tuwang-tuwa sila na kahit mayroon nakakarinig ng mga ibang tao ay proud pa sila. So mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong matutuwa sa paggawa ng kasalanan. So malinaw po sinasabi dito, Rejoiceth not in iniquity. Hindi tayo dapat matuwa na sa kasalanan, sa kasamaan, but rejoiceth in the truth. Na tayo ay matuwa maghalap sa katotohanan. Kaya mga kapatid, ang tunay na Kristyano, once na nakagawa ng kasalanan, ay nahihiya baga sa Diyos. Ano yung nagkakaroon ng hiya? Alam niyo ba yon? Parang sa inyong kapwa, na kung kayo po ay mahal ninyo ang inyong kapwa at nakagawa kayo ng kasalanan, mahihiya kayo sa Kanya. Diba? Mahihiya kayo. Kaya mga kapatid, sana tayo po ay iwasan talaga natin ang anumang uri ng kasalanan. Hindi po natutuwa ang Diyos. God hate iniquity. God hate iniquity. So, parang ang kapal naman ng mukha, yata narin ito. Ano? Makapal na ba? So, huwag sanang kumapal ang ating mukha. Kaya nga po sinasabi ko sa mga Bible studies ko na kaya nagkaroon ng pagbabago sa akin sapagkat ako po ay nahiya sa ating Panginoong Hesus kung ako ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Nakakaya naman sa Kanya na ako'y tinubos na sa lahat ng mga kasalanan tapos uulit-ulitin ko pa. Diba? So yung ibang tao, wala talaga tayong maasahan sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano yung ginawang sakripisyo, hirap ng ating Panginoong Hesus doon sa krus para lamang tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. So yun po yung pangalawa. Pangatlo po mga kapatid, mga minamahal na dahilan, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew 25 verse 26. Matthew 25 verse 26. Ito po yung dahilan, bakit talagang namamalo ang Diyos. Isa sa dahilan. At ganoon din po sa mga tahanan. Bakit ka ba pinapalo ng iyong magulang? Diba? Sabi po dito sa Matthew 25 verse 26, nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. So sabi po dito sa verse 26,
His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strowed. So mga kapatid, mga minamahal, isa sa dahilan bakit ang Diyos ay nagpaparusa na mamalo sapagkat sa pagiging katamaran ng isang Kristiyano. Diba? Sino sa inyo ang napalo sa inyong tahanan dahil kayo mga tamad? O, yun, may nagtaas ng kamay. Buti talagang honest, talagang nagtatapat, nataas ang kamay, umaamin. So, mga kapatid, ganun din po, kaya nga po kami, kapag talagang inutusan, talagang sumusunod agad. Kasi kapag hindi kami sumunod, sasabihin sa amin, ang tamad. Diba? Katamad naman namin. So, yun po, dahil sa pagiging tamad, kaya ang isang anak ay pinapalo ng kanyang magulang. Ganun din po sa Diyos. Na dahil sa ating katamaran, masipag ka sa school, masipag ka sa trabaho, masipag ka sa ibang bagay, pero tamad ka sa gawain ng Diyos, yan, papaluin ka. Diba? Na dati kang nagagamit sa gawain ng Diyos, pero ikaw ay naging busy, naging abala sa napakaraming bagay sa mundong ito, dadanas ka ng pagpapalo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sabi nga ng isang preacher, wala namang problema na ikaw ay mag-excel sa school, na ikaw ay maging champion sa mga sports, di ba? Magaling ka sa badminton, magaling ka sa swimming, magaling ka sa basketball, magaling ka sa math, magaling ka sa English, magaling ka sa reporting, wala pong problema. Pero sana higit sa lahat ay tayo po ay maging committed sa gawain ng Diyos. Kaya sabi ko nga po, hindi ko matandaan kung naranasan ko ba. O ito na lamang, isang example na lamang. Sa pagsusulwining, wala po talagang pinipili. Rain or shine. Rain or shine. Kaya nga mayroong raincoat eh. Hindi ko pwedeng idahilan sa Panginoon. Panginoon, naulan. Kaya hindi ako nakapagsulining. Kung mainit naman, hindi ko pwedeng dahilan sa Panginoon. Panginoon, mainit. Diba? So, hindi ko yung pwedeng dahilan. At kung mayroong pagkakataon na kahit masama ang pakiramdam, at mayroong pagkakataon na talagang kailangan ibahagi ang salita ng Diyos, kahit masama ang pakiramdam, gagawin ko. At dito nga po sa church, minsan dumarating na kahit Sunday masama ang aking pakiramdam, pero tuloy pa rin. Na talaga nangangaral pa rin. At minsan, araw ng Sabado, masama ang pakiramdam, pero nandun pa rin, mag-aaral pa rin ako ng mensahe. Di ba? So kahit masama ang pakiramdam ko, ito ay para sa gawain ng Panginoon, ay gagawin ko. Hanggat talaga makakatayo, hanggat kaya pa, ay gagawin ko. Hindi ko pwede sabihin, Panginoon, masama ang pakiramdam, pwede kang pas muna. So hindi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, isa sa mga dahilan bakit tayo papaluin ay yung ating pagiging tamad o yung ating katamaran. So dito po sa ating pong binasa sa Matthew 25 verse 36 na ito, ay talagang yung isang alipin ay naging tamad, slothful. Kaya talaga yung bagay na meron siya ay inalis pa sa kanya. Kaya yun nga po, kanina yung nabanggit ko, sa trabaho, sa halip na ikaw ay ma-promote, pwede kang ma-demote. Na dati, meron ka mga other income, pwede po yung alisin ng Diyos kung tayo ay nagiging tamad sa kanyang gawain. Diba? So mga kapatid, yun po yung pangatlo. Then tingnan po natin ang pang-apat. Balikan natin ang Hebrews chapter 12 verse 10. So bakit ang Diyos ay nagpapalo? Bakit tayo pinapalo ng Diyos? Every time na tayo may kasalanan, every time na hindi tayo sumusunod sa Kanya. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 10, sabi po dito, verse 10, For they verily, for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of His holiness. Alam niyo po, ang Diyos nga po ay galit sa kasalanan. So kaya tayo papaluin, nais ng Diyos na tayo ay maging partakers, for us to be partakers of His holiness. Ayaw ng Diyos na tayo magpatuloy sa kasalanan.
So nais ng Diyos tayo po ay mamuhay na may kabanalan. Magkaroon tayo ng kabahagi sa kanyang kabanalan. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Kaya, alam niyo po, mayroong mga Kristyano na talagang sa ating panahon ay namumuhay ng walang kabanalan. Pero time will come, papaluin niya ng Panginoon. Kung iyan ay tunay na anak ng Diyos. Kung iyan ay tunay na anak ng Diyos. Pero kung hindi yan tunay na anak ng Diyos, magtaka siya o magtaka ka kung hindi ka pinapalo ng Panginoon. Sa kabila ng ikaw ay gumagawa ng mga kasalanan o rin namumuhay na walang kabanalan, magtaka ka kung hindi ka pinalo ng Panginoon. Pero kung ikaw ay pinalo ng Panginoon, magpasalamat ka. Sapagkat nais ng Diyos, huwag kang magpatuloy sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na mamuhay ka ng walang kabanalan. Nais ng Diyos mamuhay ka na mayroong kabanalan. Kaya talaga ang pagiging Kristiyano, hindi madali. Hindi madali ang magpaka-Kristiyano. Sabi nga, madali ang maging tao. Once na ikaw ay inire, isinilang, tao ka na. Diba? Pero ang magpakatao ay mahirap. Sapagkat sa mundo ito ay nandito nga po ang lahat ng uri ng kasalanan. So yun po, kaya mamamalo ang Diyos to be partakers of His holiness. Upang tayo po ay magkaroon ng kabahagi sa kanyang kabanalan. Kaya talagang God hate iniquity. Verse 11. Ang bilis ano? Matatapos na tayo. 5 points na agad. Verse 11. Sabi po ng verse 11. Sabi dito, now not chastening, for the present seemeth to be joyous, but grievous, nevertheless afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So kaya po tayo papaluin ng Diyos, isa sa mga dahilan, to have peaceable habitation, upang magkaroon po ng mapayapang tirahan. Sa tahanan, ayaw ng mga magulang na magulo. Diba? Ayaw ng mga magulang ang magulo. So, ganoon din bilang tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin ay tayong nagsasama-sama na talagang mapayapa. Yun yun. Na magkaroon ng kapayapaan sa atin, magkaroon ng pagkakaisa sa atin, na dito sa tahanan ng Diyos ay magkaroon ng kapayapaan. Diba? So ayaw po ng Diyos ng kaguluhan. Pero ang tao dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, ay kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Nung ako po ay tumanggap kay Kristo, masasabi ko at sinasabi ko sa inyo, nagkaroon ng kapayapaan sa buhay ko. Naging mapayapa ang buhay ko. Sapagkat kung ako ay nagpatuloy sa aking paglalasing, sa aking mga bisyo, baka ako ay nasa kulungan na. Diba? Or baka ako ay talagang sakit ng ulo ng aking magulang. Kasi nung ako ay hindi pa Kristiyano, talagang ang gusto ko lagi ay makaganti sa mga taong gumagawa ng masama sa akin. Yun ang aking talagang gusto. Sapagkat sinasabi ko na ako ay landicho. Landicho ako. Ang landicho ay hindi paapit. Diba? So yan po yan. Na talagang ang landicho ay matapang. Pero salamat, ako po ay pinago ng Panginoon. Salamat. At talagang taas ko sasabihin sa inyo, masaya ako na ako po ay mayroong kapayapaan sa buhay ko ngayon. Talaga mapayapa, nag-iisa eh. Mapayapa talaga, tahimik, nag-iisa eh. Diga, walang kasama. Okay? Ano, Brother Luis? Okay? Ano po? Ano po yun? Ano? Cemetery. Tahimik doon. So, tanggap ko kung darating niya sa aking buhay. Kahit anong oras ay tanggap ko. Dahil sabi ko nga, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ang natira sa buhay ko ay nagamit na sa kanyang gawain. So, kung bakit hanggang ngayon nandito pa, I believe meron pa pong purpose, meron pa pong dahilan. Kaya talagang lagi ko sinasabi sa Panginoon, ako'y gabayan
sa paglilingkod sapagkat tunay na hindi ko po kaya at ako'y gabayan at sumahan sapagkat nandiyan ang ating kaaway na dyablo na ang gusto ng dyablo. Talagang target ng dyablo, yung mga leader, di ba? Target ng dyablo. Lahat tayo ay target ng dyablo. Nais ng dyablo sirain ang buhay natin. Kaya sana kayo po ay mayroong prayer sa inyong sarili na kayo patuloy na samahan at gabayan ng Diyos ng Panginoon, na kayo ay ilayo sa namang gawa ng kaaway, na huwag ipahintulot ng Diyos na tayo ay mahulog sa tukso. Yan po ang aking prayer, na huwag ipahintulot na ako ay maging kasiraan dito sa kanyang gawain, sapagkat tayo po lahat ay target ng kaaway. So mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos kung bakit niya tayo papaluin to have peaceable habitation. Magkaroon ng mapayapang tahanan. Okay? Then last, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 6 and 7, ng Hebrews 12, verse 6 and 7, kagabi ang aga namin natapos sa library. Palibhasa, maaga kami nagsimula, kaya ang aga rin namin natapos. 6 and 7. Sabi po dito, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? So mga kapatid, pinapalo tayo ng Panginoon for us to have a perfect heart. Nais ng Diyos, magkaroon tayo ng malinis na puso. Nais ng Diyos, magkaroon po tayo ng tapat na puso or tapat na paglilingkod. Yun po yun. Kasi ano pat nandito tayo every prayer meeting? Ano pat tayo naglilingkod sa Diyos? Ano pat nandito tayo every Sunday sumasamba? Ano pat tayo ay nagsusulwining kung hindi naman tayo tapat sa ating Diyos? Kung wala tayong pagtatapat talaga sa ating puso, na tayo ang puso natin ay talaga, kaya lang natin ginagawa ang mga bagay na ito ay para tayo makilala, para tayo sumikat, para tayo mapansin ng ating mga kapatiran, ng mga tao. So, mawawalan po ng saysay ang ating ginagawa, ang ating paglilingkod kung ang ating puso ay madumi. Kung tayo ay hindi naglilingkod na may katapatan. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ipag-pray natin na tayo sa ating paglilingkod ay talagang matagpo ang tapat. Na talagang tayo ay naglilingkod ng tapat. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, tinan niyo po, anong mangyayari sa atin kung hindi tayo tapat sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa? So sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 15, I think, kung hindi po nagkakamali. Kaya napakahalaga na maging tapat po tayo sa Diyos. So papaluin tayo ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na magkaroon tayo ng perfect heart na tayo ay magtapat sa Kanya. Ang sabi po ng verse 15, if anyone's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Diba? So, mawawala ng saysay ang ating paglilingkod, sapagkat pagdating sa langit ay titingnan ang ating mga ginawa, ang ating paglilingkod, at kapag ito ay nasunog, ibig sabihin hindi talaga tayo naglingkod sa Diyos kay Kristo na may katapatan. Ibig sabihin, sa ating pong puso ay nagkaroon ng maling motibo. Di ba? Nagkaroon ng maling motibo. Na ginagawa natin ang mga bagay na ito not for the glory of the Lord. Hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos kay Kristo, sana'y talagang mayroon pong katapatan. Sana'y mayroon pong malinis na puso. Sana'y mayroon pong perfect heart, pure heart. Kaya nga tayo papaluin ng Diyos. Kasi mayroong mali sa ating ginagawa. Kaya huwag kang magtataka bakit wala kang blessings na natatanggap. Kasi tanungin natin ang ating sarili, oo, present tayo every prayer meeting. Oo, kasama tayo sa soul winning. Oo, lagi tayo nandito every Sunday. Pero ang tanong, malinis ba ang puso mo? Sapagkat kung hindi malinis ang puso natin, na ginagawa natin mga bagay na ito, huwag kang magtaka bakit wala kang blessings. Amen? So mawawalan po ng saysay ang ating ginagawang paglilingkod
kung wala po tayong malinis na puso. Kaya nga po, tinan nyo, ito yung nakalimutan kong banggitin sa level kagabi. Si Hana, mayroon siyang malinis na puso. Kung bakit dininig ng Diyos yung kanyang prayer. Di ba? Na talagang sabi po ng 1 Samuel chapter 1 verse 11, tingnan po natin ang ating pong Bible, na si Hana ay naging tapat. Naging tapat nga po si Hana sa kanyang pangako sa Diyos kung bakit talagang dininig ng Diyos ang kanyang pong panalangin. Na talagang si Hana po ay nagpatawad. Sapagkat kung hindi po nagpatawad si Hana, ang sabi po ng ng Psalm chapter 66 verse 18, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." Diba? So kung mayroong kasamaan sa ating puso, ay hindi tayo lilinggi ng Panginoon. Kung mayroong kasamaan sa ating puso, ay hindi ibibigay ng Panginoon ang ating hinihingi. So sa buhay ni Hana, ay binigay ng Diyos ang kanyang prayer, ang kanyang hinihingi, sapagkat nakita ng Diyos tapat si Hana at meron siyang malinis na puso. Kaya talaga ang sabi po dito sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, tingnan po natin ang ating pong Bible. So wala po diyan yung salitang pagpapatawad, pero nandun po na kahit si Hana ay mayroong mga kaaway, hindi naman talaga totally kaaway, inaaway si Hana. Bakit? Sapagkat si Hana ay walang anak. So yun po yun. Pero ganun pa man, si Hana ay nagpatawad at hindi niya pinansin itong mga nandoloko o nangungutya sa kanya o yung mga taong nangunguya sa kanya. So 1 Samuel chapter 1 verse 11, sabi po dito, "And she bowed about and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the afflictions of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head." So si Hana naging tapat sa kanyang pangako. So binigyan siya ng Diyos ng anak sapagkat walang nakitang kasalanan sa kanyang puso. Siya'y nagpatawad, di ba? So ibinigay ng Diyos, binigyan ng anak, at ang pangalan niya po ay si Samuel, na sa kanyang paglaki siya'y naging prophet. Samuel naglingkod sa Diyos, naging propeta ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, sa ating paglilingkod, kung wala tayong malinis na puso, tayo ay papaluin ng Diyos. Diba? Kung hindi natin ginagawa mga bagay na ito for His glory, papaluin tayo ng Diyos. Kaya sabi po ng 1 Corinthians 10:31, I think, do all things, diba, for the glory of the Lord. So yung, whether you eat or drink, ano man yung ating ginagawa, diba? Do all things for the glory. Tingnan nga po natin ang ating pong Bible. Do all things. So si Hana, mayroong purpose sa kanyang paghingi. Di ba? Wala ang ating screen eh. Bakit ba wala? Verse 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Di ba? Do all to the glory of God. Kaya kung tayo po ay merong hingin sa Diyos, sana ay talagang for the glory of the Lord. At kung tayo po ay may hingin sa Diyos at meron tayong sinabi sa Diyos, meron tayong pinangako sa Diyos, sana ay ating tuparin. Katulad na lamang po si Sapphira at si Ananias, sila ay nangako sa Diyos, pero hindi nila tinupad ang kanilang pangako sa Diyos. So, ang kanilang puso ay pinagharian ng kasamaan. Di ba? So, ang nangyari kina Ananias at Sapphira, sila po ay namatay. Dahil sila ay nagsinungaling sa Diyos. Pinagharian ng dyablo ang kanilang puso. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana malinis ang ating puso. Sa ating paglilingkod sa Diyos, sana talagang malinis ang puso natin, tapat ang puso natin. Sana anuman ang ating pinangako sa Diyos ay talagang ating pong tuparin. Napakahalaga sa Diyos na tayo ay maging tapat. Sapagkat kung walang katapatan,
wala rin po tayong blessings na matatanggap. Dito sa lupa, walang blessings. Sa langit, wala tayong reward. Haharap tayo sa Diyos, titingnan ang ating mga ginawa. So kung ito yan ay ginawa natin to please man, di ba? Hindi para bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. So we shall suffer loss. So mga kapatid, mga minamahal, to God be the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo po lahat ay umupo, pumikip. Tayo po ay nanalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong banal na salita na aming po napakinggan. Nawa po aming Diyos, patuloy mo pong ipaalala sa amin ang bawat mensahe ng inyong pong mga salita, inyong pong banal na salita. Patuloy mo pong ipaalala sa amin upang ito po ay aming pong maging sandigan sa aming pong paglilingkod sa inyo. Nawa, magkaroon kami ng malinis na puso sa aming pong paglilingkod sa inyo. Nawa talagang gawin po namin ang lahat ng mga bagay para sa inyo pong kaluwalhatian. Sikapin namin na kami po ay maging tapat sa aming pong paglilingkod. Hindi para itaas ang aming sarili, kundi ito po ay para sa inyo pong kaluwalhatian. Nawa, sa aming pong pagharap, diyan sa inyong pong kaharian. Sana'y masabi mo po sa amin, well done, thou good and faithful servant. Salamat po aming Diyos sa gabing ito. Umaasa po kami na nananampalataya, inyong po titinggin ang mga panalangin ng bawat isa. Umaasa po kami na nananampalataya na patuloy mo po tutulungan ang bawat isa. Salamat po at Ama, nalalaman mo po ang kailangan po dito sa inyong bahay simbahan. Umaasa po ako na kayo po magpuprovide po nito. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.